araw po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito tayo sa Student Confession upang talakhayin ang iba't ibang bahagi, anyo, uri at lahi ng isang estudyante. Ano nga ba ang papel ng estudyante sa ating bayan? Sila ba ang tinatawag na pag-asa ng bayan o ang panibagong problema ng ating pamayanan? Ako po si Abigail Ganisa para sa inyong Student Confession. Bibilang ka ng taon bago ka makapagtapos sa ganitong gawain. Panahon at pagtatyaga ang iyong puhunan. Sa panahon ngayon, marami ang nagnanais pero may iilan na mas pinili ang magtrabaho. Bilang isang estudyante, gumawa kami ng dokumentaryo na nagsasalamin sa mga iba't ibang mukha ng estudyante kung ano ang kanilang obligasyon sa ating lipunan. Lingid sa ating kaalaman, marami sa ating kababayan sa probinsya ang lumako pa sa syudad upang mapagsapalaran at maghanap ng mataas na kalidad ng edukasyon. Tunghayan natin ang dokumentaryong ilalahad ni Binibining Merishing Salado. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong ipakita sa inyo ang aking dokumentaryo na tungkol sa dalawang probinsyana na nakipagsapalaran dito sa Maynila at kung papaano rin sila makasalamuha sa mga taong nakakasama nila sa pang-araw-araw. Mayroon ito sa iyo, Michelle Amber. Bakit mo naisipan pumunta sa Maynila? Para mag-aral kasi sinagayan ko ng auntie ko na pagpa-aralin niya ako dito. Kaya sayang naman kung di ko rin tatanggapin yung offer niya, di ba? Para dito magandang buhay namin. Di ba yung dumating ka dito sa Maynila, hindi ka ba nahirapan makisalamuha kasi galing ka sa probinsya? Medyo, kasi di ba pag probinsya na ka, yung tono mo parang iba sa normal na taga dito sa Maynila. Pero, at saka di naman natin alam yung mga ugali ng mga taga dito. Medyo nahirapan din, pero nandiyan naman yung mga auntie ko, yung mga pinsan ko, kaya medyo naka-recover na. Di ba pumasok ka na ng school, marami kang makita, siyempre taga Maynila sila. Di mo sila kasi salita mo, Bisaya, pero naunawaan mo naman din sila. Siyempre, may subject naman din ng Pilipino ng high school kaya very lang. Di ba nag-aaral ka sa PUP? PUP ka ba nag-aaral? Yeah. PUP.
Yung mga rules ba sa school nyo, sinusunod mo ba bilang estudyante? Kasi estudyante ka dito sa PUP, nag-aaral ka. Yung mga rules ba nila, yung iwasan yung pagkakalat ng mga basura, nasusunod mo ba yun? Minsan, hindi. Anong klaseng yung kinainan mo ba, natapon mo ba Pero sa... pag sa kantin naman, usually nililigpit ko naman yung mga pinagkainan. Siguro yung sa mga pagkain ng mga chicheria, yung mga balat na minsan siguro hindi ko na itatapon ng wasto. Bilang estudyante, ano yung gusto mong sabihin sa mga estudyante mo, mahikayat mo sila na yung mga basura nila itapon sa tamang basurahan, yung para environment ba natin, laging malinis ba? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila o ipayo sa kanila na gawin yung tama? Siyempre nasa naman sila, di ba? Tamang pag-iisip na kaya dapat alam na nila kung anong dapat gawin sa mga basura nila. So dapat simulan din nila yan sa bahay nila. Kung pangyari, dun sa bahay nila, maglinis sila ng maayos, sumali sila sa mga community service, ganun. Tapos pag may dapat gawin sa school, sundin nila yung mga rules doon. Dapat hindi burara. Sa school nyo ba may mga program ba na yung paglilinis sa school sa garden nyo, yung sa labas ng eskwela, meron ba kayong may mga subject ba kayo na pwede kayong maglinis para maturuan din kayo ng tama? Oo, stewards namin. Anong mga klaseng ginagawa nito? Naglilinis, yung mga may garden din kami sa bulaklak namin na nagtatanim. Dapat inaalagaan yun. Tapos doon naman sa mga doon sa labas naman, sa karikasan natin. Siyempre, dapat iwasan na rin nila yung pagpuputol masyado ng mga kahoy kasi nakakasira yun nila. Kaya nga dito sa atin, pag may ulan, wala na, bilis ng baha. What is social obligation? So it has something to do with social responsibility because social responsibility is an obligation of individual or organization. It is also an act in a society at large. So it is also a duty to perform in order to maintain a balance in economy and then the ecosystem. So in regards to my point of view as professor in PUP, the social obligation of the student with their environment is based on their individual ethics. So an example of this is entering first year student. Of course, they are novice or surrounded by unfamiliar social stratifications and he or she needs adjustment. So again, responsibility of the student in this situation based on their individual ethics. Every individual is responsible for his or her actions contributing towards social, cultural, and ecological causes. Ngayon naman, mga kasama natin ang klase ni Michelle Amper na si Cherry. May tatanong lang naman ako sa'yo, Cherry, na tungkol sa ating environment. Siyempre, dumating ka dito sa Maynila, at saka sa kayong probinsyana. Ano yung sa school ba, hindi ka ba nahirapan mag-adjust kasi yung salita mo, probinsyana, hindi ka ba ano ng mga kaklase mo, tinutokso, ganyan? Una sa environment, parang nahihirapan, parang naninibago lang ako. Siyempre sa probinsya, di ba? Tahimik, yung mga sasakyan, hindi masyadong marami. Tapos dito, madami. Tapos grabe yung mga uso. Oo, tapos parang mabaho. O ko talaga mabaho yung palengke. Kasi din ako sa probinsya kapag nagtumatawid lang ako, parang wala lang eh. Tapos dito naman sa school, parang minsan talaga tinatawanan nila yung yung pagsasalita. Pananalita mo, Oo, Bisaya. pero naiintindihan naman nila kasi siyempre taga-probinsya, di ba? Yung Kasi iba salita, talaga ganyan. Oo, pero naiintindihan naman. Pero yung sa yung sa bahay nyo ba, gumagawa ka na yung sa paglilinis, ganyan, nasusunod mo ba yung sa labas ng community nyo na nagagawa mo ba yun? Sa loob ng bahay, oo, naglilinis ako. Kasi yung ate ko, may pagka maari talaga yun. Pero sa labas, hindi na masyado kasi nakatira kami sa Pero wala kayong dun sa lugar nyo, hindi naman ba siya maraming kalat? Ay, dito? Napapansin mo? Hindi, kasi nag-uupahan siyempre responsibilidad din namin na maglinis. Pero dun sa bahay talaga, naglilinis ako.
Bilang estudyante, ano yung gustong ipayo sa kanila na yung ating environment maging malinis, ganyan, para kunyari may mga turista na yung Maynila pala ganito kaganda. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Siyempre, maglinis sila. Tapos yung mga basura nila, tapon nila sa tamang basurahan. Kasi alam naman natin, di ba, dito sa Maynila, madaling mabaha. Yung isa sa mga dahilan nun, yung mga basura. Kahit na konting ulan lang, bumabaha na. Kaya ayun, tapon nila yun. Tapos yung mga puno rin, kapag pinuputol nila, magtanim din sila ng bago. Kasi para kapag magbaha, madali lang mawawala. Pag napuputol din sila, di ba? Yung pag kumakain ka, di ba minsan nakakalimutan natin na kumakain tayo, diretso lang natin tapos sa lupa. Ano yan? Kagaya ka ba nila na pag kumakain, bumog lang ka agad? Hindi mo ba, ilalagay mo ba sa tamang basurahan? Aminin ko, oo, minsan. Kasi din eh. Minsan kasi tinatamad ako, minsan nakakalimutan ko na nailagay. Siyempre kapag dinalagay ko na lang sa bag ko kasi konsensya din ako, linis-linis ng paligid tapos ilalagay ko na yung kalat ko. Nilalagay ko, kapag walang basurahan ako nakikita, nilalagay ko sa bulsa ko or hindi, sa bag ko na lang. Pinanlaman sila Michelle at Cherry na mag-aaral na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Tunay nga namang nagsusumika para makamit ang inaasam na tagumpay. Mahirap man sa simula pero pag ikay nakapagtapos, sulit lahat ang paghihirap at pagod. Kaya't ito ang maiiwan ko sa kanila. Ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Ako muli si Mary Shane Salado para sa inyong Student Confession. Sa panahon ngayon, dumadagsana na ang mga katulad nila. Pero para sa kanila, ang pagpapakatotoo ay hindi kasalanan. At bigyang pansin ang dokumentaryong nakalap ni Ginoong Brian Ang. Sa araw na ito, ating bigyang pansin ang mga mag-aaral ng bibilang sa ikatlong kasarian at ating alamin ang mga kadahilanan ukol sa kanilang pagkatao at hindi hadlang ang kanilang kasarian upang sila'y usgahan at huwag tanggapin sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ako si Mayra Vida. Natira ako sa amin St. Michael. 16 years old ako. Kailangan naramdaman na isang third sex. Yung first na nag-school po ako, player. Kasi po, nagka-crush na ako sa babae. Kaya ako nag-gusto ng lalaki. Dahil sa third sex ka, sa pamilya mo, alam ba nila na isa kang ganyan? Opo. Alam naman po nila simula pagkabata. Kinukwento naman po nila yung mga galaw. Kaso nga lang po yung second year po, parang hindi pa rin po nila tanggap. So parang gumagawa pa rin po sila ng parang maging babae. Kaso nga lang po, wala po talaga. Tinanggap na lang po nila kasi daw mag-rebelde. Ikaw, bilang estudyante sa eskwela nito, nasusunod mo ba yung mga rules? Halimbawa, di ba, may bawat school may patakaran na pag lalaki ka, dapat panlalaki ka na suot, pag babae, babae yung suot mo. Nasusunod mo ba yun? Opo. Okay lang naman po sa akin para sa iba, sa ibang tao, magalang-galang. Hindi po ako tuloy ng ibang tao na iba yung parang ang dugit po sa akin. So, susundin ko po yung nakakaano sa akin. Tungkol naman sa kalinisan ng eskwela, sabihin sa universidad na ito, halimbawa, may nakita kang kalat, o di kaya madumi sa paligid mo, anong ginagawa mo? Kinukusa ko na pundang po nito, tatapon po sa tamang batas na kaysa po yung hintay ko pa po mag-iutos sa akin. So, paano po kung walang mag-utos sa inyo? Nakakalat lang po. Hindi madumi po. Isang nilang estudyante, yung, di ba, lahat ng estudyante, siguro mo may kanya-kanya tayong responsibilidad. Hindi lang sa eskwela ang pinapasukan natin, hindi sa community kinabibilangan natin. Halimbawa, merong mga programa ng gobyerno about sa
pag nangalaga ng ating environment, nakikilaho ka ba sa mga ganung programa? Opo, sa mga barangay po namin. Tas, dito lang po sa school, pag halimbawa, nagutas po yung prof namin yung about, gagawin na lang po namin. Sa ating paligiran, anong sa tingin mo na bilang estudyante, pagdating ng anong magagawa mong tulong para yun, mapaunlad yung kapaligiran natin, mapangalagaan natin? Anong sabihin mo, anong klaseng action yung gagawin mo para makatulong ka? Ano po, manghihikayat po ako ng mga klase ko na kung sino po yung magkakalapit ng barangay. Maghihikayat po ako na magtulungan para po ano po yung maglilinis po sa bawat barangay para po mapatilihin po natin malinis na. Ako po si Denzel na GM Basilio, 13 na taong gulang. Ako po yung nakatira sa Lilutay, Port State, Manila. Ikaw bilang nasa third set, kailan naramdaman na isang ganyan? Elementary. Elementary days, grade 5. Grade 5 po tapos na bakla. Matabi na ako sa third sex dahil kalimitan lagi kong kasama is mga babae na naaliw na rin ako sa mga ginagamit nila makeup. Ano ba sa pamilya mo? Tanggap ka ng pamilya mo na isang ganyan? Opo, alam naman nila dahil tinanong naman nila ako. Nireportahan naman nila ako sa gusto ko. Sabi naman nila Bilang nasa third sex, di ba sa mga eskwelahan may mga patakaran? Halimbawa, yung pag lalaki ka, kailangan yung source mo, lalaki din. Babae ka, babae din. Ikaw, bilang nasa third sex, sinusunod mo ba ang mga patakaran ng eskwelahan dito? Opo. Every month naman ako papagupit ng buhok. At saka, pag alam ko, sinabihan ako ng teacher na bukas na ng pag-makeup, pinatanggal ko naman. Ikaw, di ba isa kang estudyante, anong magagawa mo, anong maitutulong mo para sa ating kapaligiran? Tingin ko sala ko sa mga katulad dito merong Supreme government ng mga estudyante. Pwede akong makilahok doon upang makatulong ako sa school namin pwedeng gumawa ng action sa mga basura, linisin, at saka maging mo na mga katulad ng ginawa nila nag-iipon po kami ng mga professional every Friday kinokolekta. Ikaw, bilang estudyante sa eskwela, minsan may napapansin ka ba na may estudyante dito, kalat na kalat dito, kalat ko. Ikaw, sa sarili mo, ginagawa mo ba yung gano'n? Nagagawa ko kasi hindi naman yung naiiwasan kasi siyempre, estudyante ka, hindi naman mawawala sa iyo. Pero, hindi naman lagi. May tamang mga marasyon kung wala ka naman ng pagkaling. Tsaka pwede mo naman ilagay mo na sa bag, sa bulsa, tsaka pag nakakita ka na ng gusto, tsaka may Kung ikaw din ang estudyante, gusto mo makatulong ka sa ikakaganda ng eskwela nito, pati sa, bilang estudyante, ginagawa mo ba yung sa labas ng school? Di ba, yung kakalat, bilikit ka sa bahay niyo? Oo, sa bahay, naglilinis ako, pero minsan lang kasi araw-araw pumapasok ako. Naglilinis ako Sabado, tinutulong ko mga magulang ko. Ano ba ikaw sa sa bahay mo? Ano ba ginagawa? Ano ginagawa mo kayo? Gawain sa lalaki o gawain sa babae? Ang ginagawa ko lang kasi hugas ng pinggan, magwawas. Pwede ka naglalaba? Hindi ako naglalaba. Ibig sabihin, ginagawa mo yung gawain ng babae.
Well, as a religion teacher, ginagalang namin sila. It doesn't mean na they belong to the third sex group. Hindi na sila dapat ginagalang. Naliligaw mo yung kanilang sexual orientation, and yet, anak pa rin sila ng Diyos. Lalaki pa rin sila, or babae pa rin sila, physically, although emotionally and mentally sa kanila, iba yung kanilang orientasyon. But as God's creation, kailangan pa rin silang i-respeto. Tao pa rin sila. And sabi nga, kaya merong third sex, merong tatlong dahilan. First is hormonal. Either babae sila, malakas ang kanilang male hormones. Kaya sila nagiging ganon, kilos lalaki. Kung lalaki sila, malakas, mas madami yung kanilang female hormones, kaya sila nagiging kilos babae. Pero lalaki pa rin sila, physically. And next is, meron silang pinagdaanan. Siguro ang trauma sa parents, sa family, sa surroundings. And last is influence, peer influence. So yun yung tatlong yun. So hindi nila kasalanan yun. Ang pagiging third sex, na tinatawag niya third sex, para sa amin weird. There are only two sexes, female and male. Ando lang sila sa confusion stage, or nandun sila sa estado na hindi nila maintindihan yung kanilang nararamdaman. Kasi nga, mas nananaig yung emotion nila, either influence or yung kanilang karanasan and hormones. Pag hormonal, yun ang mahirap. Kasi nasa katawan mo na yun, sistema mo yun. Yun ang mahirap. So itong mga to, hindi sila dapat usikan. Hindi sila dapat i-condemn, hindi sila dapat usikan, mas dapat pa na sila usikan as a person. Kasi sila yung nangangailangan. But it doesn't mean na we tolerating them. We don't. Kasi pinapaunawa pa rin namin sa kanila bilang anak ng Diyos. Lalaki ka pa. Ano man ang gawin mo, physically, lalaki ka pa rin. O, not unless nagpa-transgender ka. Kung nagpa-transgender ka, babae man, meron ka ng kasarian ng babae, pero inside of you, man ka pa rin. Wala ka pa rin ovary. Hindi ka pa rin capable na mag-bear ng child. Hindi ka pa rin pwede mag-buntis. Kumbaga, pasad lang yung nasa harapan mo. Cover up lang yung nasa nako yung nasa loob. So, yung next question is, nasusunod ba nila ang mga rules ng school? May discrimination. So, nakikita ko naman, nakikita naman nila. Although there are some, ay dito sa amin, wala naman kami natin na nagko-cross-dress. Kasi bawal na bawal. Although minsan may mga naglalagay din ng pero minimal lang. Hindi yung vulgar. Eh, syempre, school ko eh. Kahit pa sabihin public siya, school pa rin siya. So, kailangan, they have to follow the rules. Or else, yung discrimination depende. Kasi dito sa amin, sa classroom, kung ano naman yung treatment namin sa mga regular students, sa straight, yun din ang treatment namin sa kanila. Hindi namin sila tinatrato as second rate lang na estudyante, second class. As ordinary student. Kapusman sa pangangailangan, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang pag-aaral at makamit ang tunay na tagumpay. Ngayon, ating tutukan ang dokumentaryong binigyang pansin ni Binibining Janina May Bosa. Ang ngayong araw, ang ating dokumentaryo ay tungkol sa dalawang uri ng pamumuhay ng tao para mas maintindihan natin ang kaibahan ng mayaman at kapuspalad na estudyante sa ating lipunan. Mayroong estudyante na sinuswerte sa kadahilan ng ganito ang pamumuhay ng kanilang magulang at kaya nakakapag-aral sila sa mga pribadong paaralan.
katulad na lamang ng in-interview ni Binibining Abigail. Meron din namang hikahos at kulang sa mga usaping pinansyal. At narito ang detalye ng aking dokumentaryo. Junel, ilan taon ka na? 13 po. Asan yung mga magulang mo? Sa bahay po. Ano mga trabaho nila? Wala. Paano ka nakakapag-aral kung walang trabaho yung parents mo? Naglalaro na po yung mga magkano yung na-shadow ng mama mo? 200. So, nakakakasya niyo yun sa isang week? Hindi. Sa isang araw lang. Opo. Ilan ba kayong magkakapatid na kumakain? Lima. So, paano nyo napag-hati-hati yun? Sa inyo din ang magkakapatid? 12 lang po yung baon sa araw-araw. Tapos, paano pag walang trabaho yung mama mo? Pag wala kayong baon, ano ginagawa mo? Naglalakad na lang po ako. Simula sa inyo? Malapit lang ba sa inyo dito? Malayo. Malayo. Pag once na nasa bahay niyo, tumutulong ka ba sa inyo? Opo. Katulad ng? Paglilinis ng paligid. So, saan mo nilalagay yung mga basura mo pag kumakain ka? Sa bag ko na lang. So, ikaw naman si Nicole, ilang taon ka na? 12 years old. 12? Anong ang trabaho ng parents mo? Yung papa ko po, tricycle driver, tapos po yung mama ko, wala. Magkano yung kinikita ng papa mo sa pag-tricycle? Ano po, minsan po 250, tas minsan po ilan. So, napagpakasya mo siya within 1 week? Ano po, mga 3 araw lang po. Ilan kayong kumakain? Ilan kayong magkakapatid? 4 po. 4. So, paano pag walang baon? Anong ginagawa mo? Minsan po, nangungutan na lang po kami sa kapitbahay. Para lang may pambaon. Tapos, mabayaran na lang kapag Kung ano na po sila kapag marami na po siyang yan. hindi nagsa-sideline yung mama mo? Hindi po. So, hirap yung papa mo sa pag-aaral. Naglilinis ka ba sa inyo? Minsan po, wala po sila. Tungkol dun sa paglilinis, alam mo na ba yung obligasyon mo bilang isang batang ganyan sa environment? Hindi pa po. Hindi pa. So, saan mo nilalagay yung mga basura nyo? Yun po sa may basurahan. Saan ang basurahan nyo? Sa may likuran, sa may kasama. So, hindi nyo siya pinapakalat-kalat? Bilang pagturo ng dalawang bata, siyempre po hindi po natin kayo na meron po mga balaran like project or textbook. Ano po yung reaction nyo sa mga meron na So, Kasi sa amin, meron kami policy dito sa school na hindi sa pilitan lahat ng bayan. Kumbaga, kung merong ilang bata na talagang hindi nila kayang magbayad, tinatanggap namin. Kumbaga, okay, exempted sila kung sa amin. Kumbaga, yung may kakayahan ng kapagbayad, sila lang yung pwede maka-accommodate yung halimbawa, pagkakatulad yan, merong mga field trip, merong mga papanuoran ng mga teatro, hindi sa akin ito na. Kung sino yung kaya, medyo nakakaluwag po yung pamilya, mas maganda. Pero kung hindi, okay lang din. Pero binibigyan namin sila ng ibang assessment. Parang maganda pa, hindi naman hindi magiging unfair sa kanila. Kasi sila nakapanood. At least, kahit pa paano, meron silang ibang activity na yung iba nanonood. Sila, meron silang nanonood. Kasi talagang, alam din naman namin na hindi lahat ng mga bata na nandito sa bata, kaya yung mga wala po kapayaran,
rin ang nilalaman. Hindi lang sila more on Okya para kahit pa paano. Magawa rin sila ng mga pwede kung sa mga nakatulong. Pero pagdating kami sa bayan, strict lang naman namin. Hindi pwede ng pang. Kaya kung sino lang, okay. Kung hindi, gumawa ng ibang intervention para sa Po yung dalawang bata po na interview namin at pag ano po, mga patakaran dito, like sa environment po, yung mga basura po. Sa kanila naman, pero hindi lang din sa dalawa. Halos sa lahat naman sa kanila. Gusto namin ituro sa kanila, maintindihan nila na mahalaga yung araw-araw na nilinis. Araw-araw yung mga basura, itapon sa mga ayos na lagyan. Kaya lahat yan sila, nagmahal nga, kinukuha ko yung ID para siguradong maglilinis. Kasi karaniwan, lalo na bata yan eh. Normal sa bata na pag magkaroon ng pagkakataon yan na makauwi agad, gasolin. Pero para ma-prevent yung ganun, kinukuha ko yung ID, okay, bago mo mga cleaners, bago mo saka nyo kukunin sa akin yung ID pagkatapos na kayo. Kasi mahalaga na maintindihan nila na laging panatilin yung malinis nila. Kasi hindi lang dito sa school yan, kahit sa bahay nila. Pag natutuwa nila yung disiplina sa gano'n, kahit nasan sila makarating, na hindi ko yung gano'ng malinis nila. Kasi kahit hindi maganda yung group namin, kung malinis na, mas maganda tingin. Mas maganda magturo ng malinis na group. Kaso nga lang, meron pa rin mga bata na talagang ganyan. Basta tapon ng tapon. Ayun, isa yun sa lagi kong tinututuan sa kanila. Kasi sigapin natin na mapanatili, malinis ang mga sasa. Talagang naglalaan ako ng 5 minutes para rin sa bagay. Sa paglilinis na kaya, 5 minutes sa paano kung nakapagdamit hindi pa dito ako basa. Pinagpagyan ko sa Habang isinasagawa ko ang detalye ng dokumentaryong ito, may mga bagay na nais at hirap gawin ng mga estudyante na bibilang sa mababang antas ng pamumuhay, tulad na lamang ng kakulangan sa pagkain, laruan, at mga naturang pangangailangan ng isang tao sa pag-aaral. Kaya masasabi kong, habang may pangarap, may pag-asa. Ako muli si Binibining Janina Veibosa para sa inyong Student Confession. Dayuhan man sa ating bayan, sila pa rin ay may tuturing na isang kaibigan dahil sa kanilang angking kabaitan. Ngayon, aking ilalahad ang dokumentaryo ukol sa mga banyagang estudyante na nandito sa Pilipinas. Ngayon po, nandito tayo sa Olivares College para mag-interview ng isang foreign student. Okay, can you please introduce yourself? I'm John Corner. I'm African American. So, John Carney, I'm Abby from City University of Pasay. So, my first question to you, why did you choose Philippines for your school, for studying? Well, I choose Philippines because it's much cheaper and the same education you can get in the States, which is very expensive, and also you can get in Africa, but it's much cheaper in the Philippines, so that's why I choose the Philippines. So, what can you say about the quality of the education here? It's okay, it's up to standard. They got, like for me, I'm doing tourism in my school, and it's up to standard. The education is quality. Well, let's talk about the environment here in the Philippines. What can you say?
as for me personally, the environment is okay, but it's too hot. It's too hot like in America. It's really hot here. Even I've been to Africa, I've been to America. It's hot in Africa, but not as compared as Philippines. Okay. Have you ever experienced discrimination here? Yeah, sometimes because I understand because most Filipinos are like that. You see when they see Africans or black people or African American, kind of like discriminate, but it's okay. I'm liberated. I'm open-minded, so I don't have time for that. What can you say about the Filipinos? Well, Filipinos are they are nice people. And you got like different kinds of Filipinos. You got some Filipinos they just crazy. Some don't care. And some Filipinos like the educated ones. They are nice. They're understanding. They have like they behave like humans, kind-hearted. They are okay. Filipinos are okay. It's just that the uneducated ones behave uneducated, like There is something similarities between. between African and Filipinos. No, there's no similarity because, like for me, I'm liberated, 100%. I'm open-minded. I'm liberated, but Filipinos, they are not liberated. Like I don't know how to explain this, but I guess you know what I mean, right? Yeah, I know Yeah. that. Let's go talk about you. What come to your mind when you joined basketball here and you won, like teacher said a while ago? Because, like as you can see, you see my height, right? I'm Yeah. tall. So there's no other sport that I can fit into right now. But I started playing basketball when I was small, because I love the sport. So I started playing since childhood. I played high school, and then I played college level now. And then I was offered a full scholarship. So definitely, if you offer a full scholarship, you're gonna go for it, right? Yeah. Yeah. So I went for it, just to save expenses and all that stuff. When you're going on small, did you hear that's reuse, recycle, and reduce? Are you aware of that? Yeah. How you implement it to yourself? Yeah. Just simple, like just as it is, right? What was that? Reuse, Recycle, and reduce. reduce, yeah. Like for example, that's mainly to save like in the Philippines. I observed the reuse, recycle. For example, like plastics, Yeah. like to help. That's mainly implemented to help clean the country. Yeah, because you can reuse those things, and also I implement that because, for example, if I have something that I'm not using anymore, I give it to people who can reuse them. Like for example, these old shoes. Somebody can reuse it, fix it again, reuse it in another way. I'll give it to them. So it also help the poor, and also help to build up. Do you have something to say about your fellow student, fellow African here in Philippines? I don't have nothing to say because I guess we are all okay. We're here to study, we're here to learn. So we're just doing what we are here for. And after that, if we're supposed to go home, we go home. If we're supposed to stay here, we stay here. If we're gonna get married to a Filipino, yeah, that's it. Who is your crush in celebrity? In the Philippines. Yeah. Who? You really wanna know? Yeah, I want to know it. Angel Locsin. Oh my God, we have the same favorite. I really love Angel Oxian. So That's my crush, but on the educated level, I like Rusty Gurney, Chris Aquino. yeah, want to meet Angel Oxian? She have emotion. That's I'm kidding. This is our This is our last question. So you just speak in Tagalog. What can you say? Let's give some message. What message? Um, Because I'm not really fluent in Tagalog. I just you can use that.
I just speak just few words. I'm not, because I've been here like, I'm third year now. So just know a few words. I can't really speak in Tagalog. Just when you hear me talking, maybe just few words. But I cannot just give a strict statement in Tagalog. Go. Go and what am I going to say? What, What do you want me to say? What kind I of want you to message? say is describe Philippines using Tagalog. What can I say about Philippines using Tagalog? Philippines, Magandang City, like that. Yes. Filipinos, mabuti, good people. Yes. I think that's all. You love Philippines. Yeah, I love Philippines. It's just that sometimes I get crazy because of the heat. Okay. Yeah, it's so hot sometimes. Your major problem is all about the climate. Yeah, that's my major problem. Like, for example, when we're practicing, oh my God, So hot. it's so hot. You're sweaty. Yeah, I'm sweating for real. Like, all my clothes are wet. The water is dripping off my shorts on the floor. It's just really hot. Okay, that's all. Thank you. You're welcome. Hindi basihan kung ano ang kulay mo para masabing isa kang mabuting estudyante, kundi kung paano mo itrato ang iyong kapwa na may paggalang kahit anong lahi niya pa. Ako muli si Binibining Abigail Benisa para sa inyong Student Confession. Magkaiba man sila sa katangian, parehas naman sila may nililiki sa buhay. Munti pala sila pero ang kanilang mga pangarap ay napakalaki na. Subaybayan natin ang dokumentaryong binantayan ni Binibining J. Panidaleo. Ngayong araw, ating usasain ay kung paano makipagsabayan ang isang batang may kapansanan sa isang normal na batang mag-aaral. Dahil hindi sa isang katangiang pisikal na susukat ang kakayahan ng isang tao. Mapabata man o matanda, lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng marangal at makamit ang mga pangarap na minimiti sa buhay. Charles, ilang taon ka na? 11 years old po. Inborn ba yung kapansanan mo? Hindi po. Ano, bakit ka nagkaroon ng kapansanan? Ano po? Aksidente po. Saan ka na-aksidente? Dito sa simbahan. Naglalakad ka? Opo. So, itatanong ko lang sa'yo kung bilang isang batang may kapansanan, ano ba yung maitutulong mo para mapaganda yung kapaligiran natin? Hindi po ako magtatapon ng mga basura kahit kung saan-saan po. Yung mga basura ko, yung mga pinagkainan ko po, itatapon ko po din sa tamang tapunan. Halimbawa, may nakita kang mga nagkalat na basura. Yung mga pwede pang magamit. Di ba alam mo naman yung 3Rs? Ano mga gagawin mo doon? Ano pwede mong gawin? Yung mga pwede pa pong pakinabangan po, isasako ko po doon at saka po Ibibenta mo. Opo. Di ba nung nakaraang buwan, nagkaroon ng napakalaking pagbaha, dulot ng bagat, di ba? So, saan yun ang
kapabayaan natin sa kapaligiran. Tingin mo bilang isang batang may kapansanan, ano yung sanhi mo? Pagkatapon po ng mga basura po, kahit saan po, mga plastic po, nababara po din sa mga kanan po, mga ilog, mga ilog. Tapos, di ba, bilang bata ka, ano yung naitutulong mo dito sa school? Dulot ng pansanan, hindi ka ba nilalapan mo? Hindi po. Nakakatulong ka pa rin ba sa paglilinis? Nasusunod mo ba yung mga patakaran tungkol sa kalinisan dito sa school nyo? Sa bahay niyo ba, tumutulong ka ba? Sa school kasi yung first day niya, hindi ko akalain kapansanan siya. Kasi nung tanongin ko sino ang pwedeng tumulong maglinis, yun na siyang tumaas ng kamay. Nang matumba, doon ko lang nalaman na pilay pala. So, kahit may kapansanan, parang gusto niya pa rin maging isang normal na bata. So, hindi ko yung kapansanan hindi magagawa. Kasi kung ano yung ginagawa ng mga klase niya, kaya na rin doon. At ayaw niya masasabing, pilay yan, ayaw niya ng special treatment. Gusto niya, normal pa rin siyang itutuloy sa klase. Pagka lutusan ng masipag, nagpupusa siya, hindi na kailangan tutusan. Sa klase, active din, pagkalagyan sa pagkakasal. Ibig sabihin mo, magaling po sa hindi naman talagang magaling, pero makikita mong nagpupursige at gusto rin matuto. Ano po yung may tutulong niya bilang estudyante, bilang may kapansanan ng bata sa environment? Siguro yung kahit na hindi normal yung pagkakad, pero pwede pa rin ituloy siya isang normal, hindi nagiging hadlang yung kanyang kapansanan. Sa klase, normal siya nakakalilos, kung ano yung ginagawa sa mga normal na klase, kaya yung gawin. Tumutulong din po ba siya sa paglilis? Masipag. Oo, nagpupusa siya kahit na hirap maglakad o hirap na manilos. Kung kita mo, tutulong siya, gagawa din. Tumutulong po ba siya sa kapaligiran niya, tumawa sa pagkain, gamit ng mga kalinisan? Sa sarili niya, hindi siya nagkakalat. So, may disiplina sa sarili. Hindi mo makikita ang mga pinagkain ng mga kalat sa siya mismo. Nagsisimula sa kanya. So, magpapago na yun sa kapaligiran niya. Kung siya ay malilis, sigurado sa oo. Ilang taon ka na? Ano po? Grade 3 ka, di ba? Opo. Tatanungin kita bilang isang bata o estudyante, ano yung tingin mo na sanhi ng mga pagbaha? Pagkamutan ng punong kahoy. Ano pa? Pagtatapon ng basura sa kapaligiran. Halimbawa ikaw, may tutulong ka ba para mawala, para mabawasan yung pagbaha? Opo. Opo. Sasabihan ko po ang namumukol ng mga punong kahoy. Tsaka sasabihan ko po yung mga nagtatapon ng basura sa kapaligiran. Bilang ikaw, halimbawa ikaw lang, ano ang tingin mo, ano may tutulong mo? Ano po, paglilinis po. Para hindi tayo gumawa. Di ba maraming nagkalat na basura? Anong tingin mo, ano dapat ang ginagawa? Tatapon sa tamang basurahan. Inihiwalay yung mga bulok sa hindi ng bulok. Bilang
bata, tumutulong ka sa bahay mo? Kahit Opo. ganyan ka lang, kahit bata ka lang. Opo. Naglilinis po ako ng mga mga basura po sa aming bahay. Tsaka po nagugas ako ng mga planet. Tsaka nagwawalis po ako. Dito sa school, ginagawa mo ba yun? Opo. Tumutulong ka ba sa paglilinis dito? Opo. Yung mga patakaran ba tungkol sa palinisan, sinusunod mo? Opo. Si Jerry Jerry is a good person. Napakabait. Kaya lang, syempre, just like other children, medyo siya, may kakulitan, medyo madaldal. Pero, sumukulitan naman siya sa mga bata para magsunod sa si Jerry, siya yung bata na kahit sa mga classroom, makikita mo na may siya, may concern siya. Kasi, malikahanan, yung malikahanan ay kaya ng ligpit, ang mga pinagkailan, pinagkailan. So, sa way na yun siguro, isa na yun sa pagiging Sina Charles at Jerry ay may tuturing na batang mulat sa responsibilidad. Sa kabila ng mga murang isipan, sila ay mayroong malaking pangarap at adhikain sa buhay. Si Charles, bata man at may kapansanan, ay di nawawala ng pag-asa sa buhay. Gayun din si Jerry, makikita sa kanilang dalawa ang hangarin na makapagtapos sa pag-aaral at maging doktor balang araw. Silang dalawa ay ang mga halimbawa ng sinabi ni Dr. Steve Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Para sa Student Confession, ako po si Jay Panibilio.